Kamusta mga idol? PBL updates tayo ngayon. Creamline Cool Smashers, may papalapit na problema na dapat solusyonan. Chocomocho Flying Titan secured na sa semis. PLDT Cherry Tigo crossover CCS at itong Petrogas, no? Sino kayang malalaglag sa semis? And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag mong kalimutan muna mag-like and subscribe and pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. May papalapit na problema etong Creamline Cool Smashers. Sa kabilang banda, kagandahan na rin para sa mga bench player ng CCS. Eto po kasing si Tots Carlos, no, ay naging candidate or included siya sa listahan ng applicants para sa 2024 Korean B-League Women's Asian Quota Draft. Kung sakali pong ma-drop dito, ito si Tots Carlos ay maglalaro po siya sa Korean B-League. Kasama niya dito si MJ Phillips, ang Cherry Tigo at si Mylene Faat. So mga kaibigan, hindi pa naman sure na talagang etong si Tots Carlos, no, ay headed overseas or maglalaro sa ibang bansa. Pero in case makapaglaro siya, nakabaka po ang mga bench player ng Creamline na hindi nakakapaglaro. Mga kaibigan, ito na yung chance, no. Pero sabihin natin na dagdag kahinaan ito or lalong hihina dito ang Creamline Cool Smashers dahil malaki yung part ni Tots Carlos, no, para sa championship o sa pagpapalakas po ng Creamline Cool Smashers. Sa kabilang banda, kung titignan nyo, kinakailangan din talaga bumuo ng panibagong sistema, chemistry at momentum kung sakaling gamitin yung mga bench player po ng CCS para sa panibagong sistema, no, na mangyayari sa Creamline. Pero hindi naman tayo dapat mag-alala dahil nandyan pa naman etong si Alyssa Valdez, etong si Gemma Galanza, Michelle Gumabaw at ang iba pang mga CCS player. Si Bea De Leon din hinahasa na, no, para masanay po dito sa first six lineup, especially yung nalalapit na laban po ng CCS at ng Chocomocho Flying Titans. Dito natin makikita, no, ang kasiguraduhan po dito ay ibubungad po or gagamitin talaga sa pang first six lineup etong si Bea De Leon, pangontra nga po dito sa Chocomocho Flying Titans. Marami namang nakapansin na iba na ang system. Mas malakas na sila kung ikukumpara sa last conference. At bukod pa po dyan, no, yung consistency sa play ng Chocomocho, nakikita na po natin hindi kagaya dati. Pero dahil nga po nasa Creamline itong si Bea De Leon, napakadali pong mabasa ng galawan ngayon ng Chocomocho. At makikita natin dito sistemang bago dapat ang gamitin ng Creamline. Sa kabilang banda mga kaibigan, as of now sa PBL standings, no, ay kung makikita po ninyo, nangunguna pa rin ang Chocomocho with 8 wins, 1 loss, 24 points naman. Pangalawa naman ang Petrogas Angels with 7 wins, 2 losses at 22 points naman matapos silang manalo sa laban kahapon. Ang Creamline naman, no, merong 7 wins, 2 losses at 21 points. Samantalang ang PLDT High Speed Hitters naman ay may 7 wins, 2 losses at 20 points. So kung titignan po ninyo, etong apat na team ang maglalaban-laban, no, para malaman kung sinong malalaglag nga po sa semifinals. Pero magandang laban yung magiging hinihintay natin, no, yung Creamline at ang Chocomocho Flying Titans. Eto na nga ba, no, mabibigyan na ba ng pangalawang talo ng Creamline? Ito nga pong Chocomocho Flying Titans at ang Creamline nga ba aangat po sa pang top 1 standings? Malalaman natin yan mga kaibigan. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.